1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. My gosh, ang bilis ng araw, no? Tuesday na. Tapos, bukas Wednesday na. Tapos, ayan, weekend na at katapusan na ng February. So, yon. Kaya naman, syempre, excited ako dahil ang daming pasabog ngayon, lalo na sa susunod na buwan. Ay nako, nakakaloka. Pero eto, syempre, bago ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talaga namang sumusuporta sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. So nga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, search is on para sa Binibining Pilipinas ngayong taon na to. So magsisimula ang kanilang final submission ng application sa March 14 at ang kanilang final screening naman ay sa March 24. So sa madaling salita, malalaman na natin sa March 24 kung sino ang magiging official candidates ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas. Pero ang tanong sa akin, may mga sasali pa nga daw ba kaya dito sa Binibining Pilipinas? Alam nyo guys, sa totoo lang, ang Binibining Pilipinas ay isa na tong legacy. Isa tong iconic pageant sa ating bansa. Diba? Sabi nga ganun, once you are Binibini, you're always a Binibini. Kung hindi mo kinikilala ang Binibining Pilipinas, ay parang hindi ka kompleto bilang sumusubaybay sa mundo ng pageantry. Kasi syempre, diyan talaga kami lumaki. Ako, aminado ako na laking Binibining Pilipinas ako. Christine Ann Perez hanggang ngayon. Talagang, I love Binibini ang drama niya. And then, nandoon tayo na talagang patuloy natin sa suportahan, aabangan kung sino nga ba ang mga magiging next candidates dito sa Binibining Pilipinas. Sa ngayon, meron 2 corona sa Binibining Pilipinas. Ito nga ay ang Binibining Pilipinas International at Binibining Pilipinas Globe. O, di ba? Sabi ganun din na daw nadagdagan ng corona ng Binibini. Okay lang yan. Kasi parang feeling ko naman ay patuloy pa rin naman ang pageant nila. Di ba? So, ang importante ay buhay pa rin ang Binibining Pilipinas. So, yon. And I'm so excited kung sino nga ba ang mga matutunog na pangalan na sasali ngayon dito sa Binibining Pilipinas. And remember, once you are Binibini, you're always a Binibini. Di ba, Christine Ann? Saka, tingnan nyo naman kapag galing sa Binibini tapos sumali sa Miss Universe Philippines, Diyos ko, naloloka kayo ng bonggang-bongga. Di ba? Kaya, at para naman sa sumunod nating chika, eto nga, my gosh, Francesca Beatriz Maclilan, future Miss Grand Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Tingin mo, dapat nga bang sumali etong si Beatriz Maclilan dito sa Miss Grand Philippines? Why not? Di ba? Nakita naman natin kung paano siya rumampa, kung paano siya umeksena ng bonggang-bongga. And then, why not? I-try niya na one more time. Kasi nga, di ba, lumaban nga siya dati nung Miss Grand Philippines, pero ang nakuha niya, Reina Hispano-Americana. So, madaling salita, parang katulad din ni Michelle Arceo na dating Miss Grand Philippines and then tinry uli. Dating Miss Grand Philippines na naging Reina Hispano-Americana and then tinay uli na maging
ayun nga, di ba? Miss Grand uli, one more time. And then, why not? Di ba? Kung gusto niya, pero kung ako ang tatanungin ninyo, parang feeling ko, hindi naman porkit kasi nakitaan natin, ay yung rampahan niya pag Miss Grand na, sigurado na siyang mananalo doon sa Miss Grand. Hindi, walang ganun mga Mars. Syempre, medyo iba ang usapan doon sa Miss Grand, iba ang usapan dito sa Reyna Hispano. Hindi porket sabihin pa natin na oy, may experience na yan dyan. Eh kung si Michelle Arceo nga, di ba, dati ng Reyna Hispano-Americana, second runner-up pa ha. Pero ano ang nangyari? Niligwak lang ni Mr. Arnold ng Miss Tourism. Oh, so medyo hindi tayo sigurado kahit pa sabihin pa natin, ay naku, sumali ka one more time and then tignan mo, baka manalo ka, di ba? Kung gusto niya i-try niya lang. Pero walang kasiguraduhan to at walang garantiya na ikaw ang mag-uuwi ng corona after mo mag-Reyna Hispano-Americana. Pero kung gusto niya sumali, go, go, go. Paghandaan niya. Kasi hindi rin naman natin pwedeng sabihin, ay nako, hindi ka mananalo dyan, di ba? Eh baka mamaya, ayun naman pala yung destiny niya. So, depende sa ikot ng mundo, depende sa sitwasyon, at depende sa mga pangyayari. Sabi ko nga, na-experience na nilang maging Miss Grand Philippines, at ayun nga, di ba, ang nangyari sa kanila. So, let's see kung ano ang mangyayari in the future, kung sila ba ay gusto nilang bumalik, gusto nilang mag-try uli one more time. Ako, sa totoo lang ang naisip ko sa kanya, sabi ko, ay nako, yung sumali na siya sa Binibining Pilipinas, sumali na siya sa Miss World Philippines ba? Or sa ano? Actually, sa Miss World Philippines, pwede siyang maging universal woman eh. Oho. Ayun yung nakikita ko sa kanya kasi matalino naman. Or pwede din siya mag-supranational. So, kung gusto lang niya. But, depende yan kung ano magiging decision niya. But, looking forward pa rin ako kay Beatrice na makita siya sa mundo ng pageantry one more time. Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, sino ang gusto mong bumalik sa kanila? Alexi or Krishna Gravide? So, yan. Siyempre, ito talaga, usap-usapan talaga to sa social media na gusto uli nilang makita one more time na mag-join uli sa beauty contest etong si Alexi at saka syempre si Krishna Gravides. Yung iba, yung mga tagahanga ni Krishna, sabi ganun, ay bumalik ka sa Miss Universe Philippines. And then ito naman si Alexi after manalo ng Miss Eco, ay nako, next na ay Miss Universe. Okay. So ako para sa akin, lalo na kapag title holder, di ba? As long as possible, ayoko na silang sumali. Kasi syempre, una, wala namang kasiguraduhan, wala namang promise na, oy, pag sumali ka dito, panalo ka, di ba? Wala namang ganun mga Mars. Pero syempre, malaking sugal ang gagawin nila kung sakaling sasali uli sila. But kung gusto pa rin nila at parang feeling nila madaling makukuha ang corona doon, ay go, go, go lang. Ako kay Alexi, very happy ako na naging Miss Eco International siya at naging title holder mismo sa Miss Eco. And then, ako para sa akin is enough na for her. Pero kung gusto pa niya mag-try lang na mag-try, di ba? Why not? Oo. Kaya lang, sabi ko nga, title ka na eh. Ano pa ba? So, kailangan pa ba natin i-try na maging universe? Eh kung hindi naman niya makukuha ang corona ng Miss Universe Philippines. So, masasayang lang yung pagiging title niya. Mas gusto kong tumatak na siya sa mga tao na, ay, Miss Eco International yan. In the future, di ba? Para masasabi na, oy, ano yan, iconic queen yan, yung mga tipong ganon, di ba? Kesa naman yung mabaliwala, yung pinaglabanan nila. Kasi sumali sila sa isang pageant ulit, tapos nasayang, ganon. But happy na ako for Alexei. Si Krishna, depende yan sa kanya kung gusto pa niya sumali. Pero wala rin guarantee na kapag once na sumali siya, ay mananalo siya. Ako, okay na ako na history siya sa mundo ng pageantry na tatatak sa atin na ay Miss World Asia yan, di ba? So, yun. Kasi forever na yun. At kahit hindi sila nag-title doon sa sinalihan nilang pageant, okay na yon kasi at least malayo naman yung narating nila sa competition. Like example, Atisa Manalo. Bakit mo papasasalihin si Atisa Manalo for the crown? Third runner-up na siya sa Miss Universe. So forever ng kwento yon na ay third runner-up yan si Atisa. O lumaban niya ng Miss Universe, naging third runner-up yan. Para lang yung mga chat sila yan, Chiki Brosas, di ba? Na nakatatak sa atin kasi nag-remark sila at nagkaroon ng pwesto doon sa pageant na nilabanan nila.
Kaya kung akong tatanungin ninyo, ayoko na silang mag-join. Mas gusto ko na lang manatili na, oy, Miss World Philippines yan, or Miss Grand Philippines yan, or Miss Grand title holder yan. Yung mga tipong gano'n, huwag nyo nang i-push na sumali pa sila sa iba't iba pang klase ng pageant para lang masabi ninyo na, oy, ang galing ng idol ko. Magaling na sila at napatunayan na nila sa atin yon at wala na silang dapat pang patunayan. Like example, Pauline Amilex, di ba? Pinupush natin na, sana sumali dito sa Miss Universe Philippines one more time. Pero kasi bakit mo papasasalihin ay naging first runner-up na sa supranational? Hindi nyo alam yung gastos nila, kung gaano kalaki, kung gaano kahirap, yung tinataya nila dito. Eh kung yung buhay nila ngayon ay nag-earn na sila, eh bakit pa sila magta-try doon sa yung palabas na pera, di ba? So, dapat laging papasok. Wala din naman kasi siguraduhan kung sasali sila one more time. Ay pag sumali naman sila ng Miss Universe, hindi naman porket nanalo sila dyan. Miss Universe Philippines ay siguradong panalo na sila sa Miss Universe kasi may experience na sila sa ibang pageant. Eh yung mga kabaklaan na sumali dito sa Miss Universe, naligwak ng bonggang-bongga, di ba? So, yun, na title holder na sila sa mga iba't ibang klase ng pageant. Tapos, pagdating sa Miss Universe, niligwak lang. Oh. So, gusto nyo ba ganun din ang mangyari sa mga reyna natin? Syempre, ingatan na natin at kung anong merong tapak na sila. So, yun na yung panatilihin natin sa puso at isip natin. Pero, kung gusto nilang mag-join, di go, 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 di ba? Wala naman akong magagawa. Desisyon nila yon. But, laban Philippines, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato daw ng Negros Occidental, Dark Horse Alert. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Actually, kung ganda ang pag-uusapan, may ganda naman. So, hindi ko naman matatanggi yun na, yes, ang ganda. Pero, syempre, hindi ko rin naman masabi na, ay, naku, maganda siya, mananalo na yan dyan, di ba? So, depende yan. Ako, sa lahat ng candidates dito sa Miss Universe Philippines, halos lahat sila ay talaga naman Diyosahan. Nakikita naman natin yung mga photos nila, nakikita naman natin yung mga video nila. Talagang magaganda sila. Pero, hindi nga porket maganda ay winner na. Ang dami yung magaganda na nililigwak nila ng bonggang-bongga dahil iba ang hinahanap nila. So, depende sa magiging laro niya. So, etong pambato ng Negros Occidental, kung ito ay eksena at talagang kakabog or sasabay ng bonggang-bongga sa styling, syempre mga pasabog, damitan, at talagang umariba, pwede siyang manalo. Bakit hindi? Kasi candidate siya dyan. Possible naman ang mangyari yon. Pero depende yon sa magiging laro niya sa competition ng Miss Universe Philippines. For now, nakikita ko na, okay, maganda siya. So, abangan natin kung ano magiging eksena at ganap nito. Pero hindi tayo sigurado na ang magiging eksena nga ba niya ay gano'n siya kakumpiyansa sa sarili niya na para masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. So, ipakikita niya yun, yung galing niya ngayon. Kasi yung ganda, subjective yan eh. Nandiyan na yung beauty. At kahit sino naman, syempre, iba-iba yung beauty, di ba? But, nandoon yan, anong galaw ang ipapakita mo dito? May nagsabi nga sa akin, oy, Mama Sam, si Tarlac, cum laude, or magna cum laude, di ba? Hindi bongga, pero hindi porket magna cum laude ka na, ikaw na ang winner. So, nandoon yan kung paano mo lalaruin yung laban, kung paano ka magbibuild ng pangalan mo. Kasi napaka-importante din talaga yung naririnig at matunog yung pangalan mo. Kasi dito sa mundo ng pageantry, pag wala kang ingay, talo ka. Di ba? Kahit anong ganda mo, pag wala kang ingay, pag wala kang supporters, ay nako, talo ka. Kasi pagdating doon sa Miss Universe, padamihan ng supporters, padamihan ng eksena, padamihan ng ganap, di ba? So, dapat marunong ka talagang maglaro. So, it's game. Hindi to eskwelahan na o sino ba yung pinakamatalino dito. Sino yung pinakakumpiyansa at sino yung kinikilala ng mga tao at nagbi-build ng pangalan talaga. So, yun talaga yung importante sa isang kandidata. I-build nila yung pangalan nila, yung kanilang nilalabanan na lugar para nagre-remark sila sa lahat. So, maganda ka nga, nasa sulok ka naman, di wala din, di ba? So, for now, yung pambato ng Negros ay isa sa mga tinitignan natin. At yes, agree naman ako, pwede siyang manalo dito sa Miss Universe Philippines, pero
depende sa magiging eksena ng bawat kandidata at depende sa preparasyon niya para maipanalo niya to. Andiyan dyan, may potential na. So, gagawin niya na lang yung action na kung paano niya to ipapanalo. Diba? So, yun. But good luck kay Negros Occidental and let's see kung anong magiging laro at laban niya dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, are you excited for her? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako. At para naman sa sumunod nating chika, eto, agree ka ba? Agree or disagree? Bea, wala sa kalingkingan daw ni Atisa Manalo, kaya malabong manalo sa Miss Universe Philippines. Ano ba naman to? So, ito yung nabasa ko. Nabasa ko lang to kanina sa social media. Agree or disagree ka ba? Bea, wala sa kalingkingan daw ng isang Atisa Manalo. Ako, to be honest, iba si Atisa. Si Atisa, syempre, iba yung narating niya sa mundo ng pageantry. Like example, Miss Universe Philippines, di ba? Pero, hindi naman naging madali kay Atisa ang pagsungkit ng Miss Universe Philippines. Kasi kahit binibining Pilipinas International na siya, at first runner-up na siya sa Miss International, hindi naging easy para sa kanya ang pagsungkit ng corona dito sa Miss Universe Philippines. Kailangan niya pang sumali ng pangalawang beses, di ba? Para makuha niya yon. Ibig sabihin, nung unang laban niya ay natalo siya. So, hindi sa lahat ng laban ni Atisa, kahit ganun na siya kaganda, ay bongga na. Winner agad. So, etong si Bea, hindi ko pwede ikumpara kay Atisa kasi syempre iba naman yung ginagawang pangalan ni Bea. Kung pag-uusapan natin yung eksena ni Atisa, syempre, I love Atisa Manalo. Pero, kung tatanungin mo, Mama Sam, tingin mo, pag dinala ba si Bea sa Miss Universe, makararating niya ba yung narating ni Atisa? Possible, yes. Kumpiyansa ako doon na kaya niya. Sabi ko nga sa inyo, maraming kandidata dito sa Miss Universe Philippines na nilalaban natin ngayon. At halos lahat magaganda. Yung iba matatalino, talagang masasabi mo, ay pwede. Pero, iba pa din yung magiging laban ni Bea. Kapag si Bea ang dinala mo sa Miss Universe, ay, parang feeling ko kung gusto natin i-continue ang pagiging top 5 natin sa Miss Universe, kung ang goal natin ay dapat marating natin yung narating ni Atisa. Or kung ang goal natin ay top 30 lang, magpanalo kayo ng ibang candidates kasi kahit sino naman dyan na ilaban mo ay makakarating ng top 30. Way back kay Chelsea Manalo, sabi ko nga si Chelsea Manalo, magiging basihan mo dyan na magaling yan at talagang bongga yung laban niya kapag nakarating yan sa top 5 or nakarating sa next cut ng Miss Universe. Ng Miss Universe, di ba? So, pero, lucky for her kasi si Chelsea Manalo ay naging Miss Universe Asia kahit naging top 30 lang siya. So, good luck ang tawag doon. Sabi nga ganon ni Gloria Diaz, dapat may luck lagi ang isang kandidata, di ba? At meron nun si Chelsea Manalo. Kasi kahit si Oppo ay naging third runner-up, hindi nila ginawang Miss Universe Asia, ipinili pa rin nila si Philippines. So, meron kasi silang nakikita na something special kay Philippines na talagang pwede mo ibigay yung title na to during the time ni Chelsea Manalo. So, ngayon, eto namang si Bea, iba naman yung magiging laban niya. Iba na yung laban ni Atisa. At parang feeling ko, kung ano yung narating ni Atisa, kaya din marating ni Bea. Pero depende sa magiging kalaban, depende sa magiging laro. Pero ngayon, masasabi ko, mas kumpiyansa ako na sabihin sa inyo to, sa nakikita kong galawan ng isang Bea Milan dito sa competition ng Miss Universe Philippines, sigurado ako, kung ano yung narating ni Atisa sa Miss Universe, mararating niya yan. At pwede na ang mangyari kay Bea ay one shot lang sa paglaban niya dito sa Miss Universe Philippines, panalo na siya agad. Di ba? So, yun. So, kasi malakas at iba yung quality na pinapakita niya. At kung sasabihin mo naman na wala siya sa kalingkingan ni Atisa, hindi ko yan masasagot kasi magkaibang tao sila. Hindi sila kambal at hindi sila magkamukha, di ba? Pero sa ipinapakita ni Bea dito sa competition ng Miss Universe Philippines, mas gugustuhin ko na siyang manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi nasisiguro ko na kapag siya ang ipinanalo mo dito, malaki yung chance natin na manalo ng Miss Universe.
Do you agree? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.